Isang magandang araw po sa inyo lahat, isang panibagong reaction video atin pong gagawin ngayong araw na to. Nagtataka po tayo kahit po gaano na po ang pagpigil natin sa China na wag po tayong bulihin sa ating teritoryo dyan sa West Philippine Sea, ay hindi pa rin sila tumitigil. At kahit po naglagay na po ang Google Map na meron talagang West Philippine Sea, ay tinutuligsa pa rin po tayo ng China na wala daw, there's no such thing daw at West Philippine Sea at kanila daw po ang ating EEZ. Bakit nga ba sobrang eager nila na tayo ay sakupin, lalong-lalo na po ang ating EEZ sa West Philippine Sea? Pakinggan panoorin po natin to. Ang title po nito, Philippine Oil and Gas Reserves Worth Trillion of Dollars are in West Philippine Sea. Kung hindi ka pa nakasubscribe dito po sa ating channel, mag-subscribe ka na para ma-update ka kapag naglalabas tayo ng itong reaction video. Simulan na po natin to para malaman natin ang nilalaman nito. Let's do this. What if we told you the Philippines, an archipelago of more than 7,000 islands, might be sitting on over $1 trillion worth of oil and natural gas? A hidden treasure that could transform its economy, elevate millions out of poverty, and shift the power dynamics in Southeast Asia. This is the untold story of the Philippines' vast oil and gas reserves and how unlocking them could change everything. Let's rewind to the early 2000s. Off the coast of Palawan, the Malampaya gas field began producing natural gas. It was hailed as one of the most significant infrastructure projects in Philippine history, and rightly so. At its peak, Malampaya supplied up to 40% of Luzon's power. That's the most populated island, including Metro Manila. But here's the twist. Malampaya might just be the tip of the iceberg. Geological surveys and energy experts suggest untapped reserves, not just in Palawan, but all across the West Philippine Sea could contain trillions of dollars worth of oil and natural gas. Enter the West Philippine Sea, part of the broader South China Sea, a hotbed of geopolitical tension, but also a region rich in natural resources. The Recto Bank, also known as Reed Bank, is believed to hold major oil and gas deposits. But there's a problem. China also claims it, and that claim overlaps with the Philippines' exclusive economic zone under international law. Diba? Ayan po ang dahilan, kung bakit G ang China na sakupin tayo at sinasabi po nila na kanila daw ang ating EEZ. Na wala pong katotohanan. Real talk, Atin po yan at yun na po, legit na sa international law po tayo. Tayo po yung sumusunod doon. Yan po ang gusto nilang makuha. Yung ating natural oil at gas sa Recto Bank o sa ating EEZ na West Philippine Sea. Siyempre po, alam nyo na, sobrang gahaman at ganid ng leader ng China, lahat na lang po dyan ay gusto nilang kunin. Tayo po ang dapat makinabang dyan sa ating langis at gas. $1 trillion po ang halaga niyan. Kaya dapat po ingatan po yan ng ating gobyerno na wag makuha, siyempre, ng China. This conflict has led to standoffs, diplomatic friction, and a race for energy independence. But if the Philippines can tap into these reserves safely and legally, it could rewrite the nation's economic future. Tama, isipin nyo, kapag yan talaga ay namina natin yung langis at gas na yan, uunlad po ang bansa natin. Basta lang din po ay nasa tamang leader po tayo. Sana po ayan po ay maasikaso na po ni ating Pangulong Bongbong Marcos. Dahil si Pangulong Bongbong Marcos po ang napipisil po nating leader na talagang mayroong puso na ipaglaban ng ating bayan. Wala pong ibang leader sa panahon po ngayon na naging leader ng Pilipinas, na may pusong ilaban ng Pilipinas. Ngayon po si Pangulong Bongbong Marcos ay lumalaban po tayo diyan sa rehimeng China. Noong nakaraang administrasyon po ay halos maging probinsya na po tayo ng China. Halik lang po ng halik sa puwet ng China. Real talk yan, alam nyo naman po yun, di ba? Hindi po tayo nag-iimbento. Ngayon po ay lumalaban po ang Pilipinas dyan sa mapanakop na China. Ganun po ang ating Pangulong Bongbong Marcos. At ngayon po, unti-unti at paunti-unting lumalakas na po ang Pilipinas. Marami na po tayong idinadagdag sa ating sandatahang lakas para labanan po itong China. At sobrang friendly ang leader natin kaya sinusuportahan din po tayo ng malalakas na bansa dito po sa laban natin dito sa China. Let's break it down. According to some estimates,
The untapped resources in the West Philippine Sea alone could be worth over 1 to 1.5 trillion US dollars. Grabe. That's more than the current GDP of the Philippines. Imagine what that could mean. Reduced dependence on imported fuel, a revitalized energy sector, hundreds of thousands of new jobs, infrastructure boom, and perhaps most importantly, energy security. Imagine niyo no, imagine niyo ay mamimina-yan natin ng Pilipinas yung ating natural gas at oil na yan sa ating EEZ sa West Philippine Sea. Sobrang uunlad po ang bansa natin. Baka nga po, ito po ang aking prediction dyan, no? Baka po, hindi na po kailangan mag-OFW ng ating mga kababayan. Dito na po sa Pilipinas maghahanap buhay. At lalago po lalo, o lalago ang ekonomiya po ng Pilipinas. Magkakaroon po ng maraming negosyo at trabaho. Ganun po magiging impact. Pero, sa isang paraan lang po yan, dapat po ang presidente o ang mamumuno o ang hahawak niyang oil reserve na yan ay hindi po korap. Alam naman po talaga natin na ang Pilipinas po ay sandamakmak ang korap, no? Sa gobyerno, real talk po yan. Wala pong sugar coat, no? Kaya sana po ay magawan po yan ng paraan na hindi po mahawakan ng mga korap politician. At ngayon po, si Pangulong Bongbong Marcos sana po ay yung ipanawagan natin na talagang matutukan po itong ating mga oil at gas reserves dyan po sa West Philippine Sea na masimulan na po yan na mahukay. Pero po syempre kailangan po natin mag-ingat dahil alam naman po natin na kokontra dyan ang China. At malamang pag ginawa po natin yan, may kaakibat po yung peligro dahil maari po tayong atakihin ng China dahil gusto nga nilang makuha yan. May risk po talaga kapag tayo po ay naghukay po ng oil na yan at ang gas na yan sa ating EEZ dahil ang China po ay gahaman. Structure boom, and perhaps most importantly, energy security. This isn't just about money, it's about power, independence, and sovereignty. Isipin nyo pag nakuha natin yan, hindi na tayo dedepende sa malalakas sa bansa. Magkakaroon po tayo ng malaking pondo, malaking pera talaga sa ating bansa. Hindi na tayo gaanong uutang, hindi na gaano uutang ang Pilipinas sa mga malalakas sa bansa o mayayamang bansa. Kasi po meron na po tayong hawak na ganyang kalaking pera. Sana po lang mahawakan lang po talaga yan ng matinong leader. So, why hasn't this gold mine been tapped yet? The answer lies in a mix of geopolitical tensions with China, lack of deep water drilling infrastructure, foreign investor hesitation, and environmental concerns from activists. Tama. There's also a legal and bureaucratic maze that has delayed major exploration projects. But recent developments suggest a renewed push from the Philippine government to secure partnerships including with US, Japanese, and Australian companies. Yun po, nakita nyo, pinakita si Pangulong Bongbong Marcos, Sa tingin po natin talaga, si Pangulong Bongbong Marcos lang ang leader natin ngayon dapat humawak niyan. At sa tulong nga po yan ng mga investor na nabanggit kanina, na US, ano po ba, ulitin natin para malinaw tayo. Exploration projects. But recent developments suggest a renewed push from the Philippine government to secure partnerships including with US, Japanese, and Australian companies. US, Japan at Australia, palakpakan po natin. Sana talaga matuloy yan. At yun nga, binaback-upan po tayo ng malalakas sa bansa. Sana mag-invest po sila dahil po marami pong gamit ang kailangan dyan. Yung pag-drill, matinding gamit po yan. Hindi po kasi basta-basta yun at mahal. Kaya dapat po talaga, ayan po ay mapondohan po yan ng mga partner nating bansa. With Malampaya nearing depletion, the urgency has never been greater. New agreements like the extension of the Malampaya contract and talks of joint exploration signal a potential turning point. President Marcos Jr. and his administration have emphasized energy independence and development of offshore resources as top priorities. If successful, the Philippines could emerge as a regional energy hub, exporting surplus energy and boosting its global standing. Ang daming papakinabangan natin dyan sa oil at gas na yan, Pwede na rin tayo mag-supply ng mga oil at gas sa ibang bansa. Isipin nyo, income din yun. At isipin nyo din, ito kasi po bubuhayin po ng ating Pangulong Bongbong Marcos, naka-line up na rin po yun, yung nuclear power plant sa Bataan. Paano po kung meron tayong parehas niyan? Meron na tayo ditong oil reserves dito po sa Malampaya o dito po sa ating West Philippine Sea. Tapos ma-active pa
ang ating nuclear power plant. Wag lang po may tututol. Kasi po, marami na pong bansa, no? Majority ng mga malalaking bansa, yung mga mayayamang bansa, ay meron po talaga sa nuclear power plant. Doon po, mas tipid po yung kung tutuusin. Sana po talaga ay sang-ayunan na po yan ng ating mga kapwa mamamayan, no? Dahil po talaga pong dyan po ay malaki rin po ang matitipid natin at magiging mura na po ang ating kuryente kapag po napatupad na rin po ang nuclear power plant. Tandaan nyo po yan, malaking vision po yan, lalong-lalo na po ni Apo Lakay noong araw. Pinapigilan lang po yan noon kasi marami pong kumontra. Pero sana po talaga mapatupad din po yun. Para rin po yan sa ating saling lahi sa mga susunod nating mga anak, mga saling lahi natin, sila po ang makikinabang dyan. Mas mababang kuryente at yun nga po, magiging maganda po ang ating ekonomiya nang dahil sa mga project na yan, lalo rin po itong oil and gas reserve natin dyan sa ating West Philippine Sea. And for ordinary Filipinos, it could mean cheaper electricity, yes, better infrastructure, and a stronger, more self-reliant nation. Diba? Yan po yung sinasabi natin, no? Sinabi rin pala dito, cheaper na magbabayad tayo ng kuryente. Problema po natin yan sa Pilipinas, di ba? Yung malaking bayarin ng kuryente. At syempre yung pakat-kat na kuryente, laging brownout. Maiiwasan po yan kung marami po tayong reserve. No? Kung marami tayong reserve ng kuryente o yung oil and gas reserve na yan. At isipin nyo, pag nag-export din po tayo ng ating oil and gas reserve na yan, yung mga ano na yan sa ibang bansa, ay yayaman po at lalago po ang ating ekonomiya ng dahil dyan. The Philippines is at a historic crossroads. Will it seize the opportunity and harness its trillion-dollar reserves? Or will politics, foreign pressure, and bureaucracy hold it back? A new area has now been opened for energy exploration, adding to existing sites like Malampaya and Alegria. While the current Malampaya offshore gas field is projected to be depleted by 2027, the renewed project, as of April 2023, is set to undertake millions of dollars worth of exploration activities. In February, Prime Energy awarded a contract to OneSubsea, a Schlumberger subsidiary, to supply wellheads, subsea Christmas trees, and production systems for the MP4 project by the end of 2024. These systems will support the drilling and connection of 2 new deepwater wells in the Camago and East Malampaya fields to the existing Malampaya shallow water platform. The country's first oil development and production efforts took place at the Nido and Matinlock fields under oil service contract number. Located offshore in northwest Palawan, Nido was discovered in 1977, followed by Matinlock in 1979. Combined, the two fields produced approximately 31.9 million barrels of oil before ceasing operations in 2019. Drilling for the new phase is scheduled for 2025, with potential gas production targeted for 2026. Ayun, no? 2025 po ngayon, ayun na nga, sisimula na po pala ang pagdidrill natin niya. Sobrang solid po talaga ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Ang ating mga leader po ngayon, maganda po talaga at sila po ay nagtatrabaho po talaga ng sagad-sagad po. Tahimik lang po, no, pero nakikita po natin ang pagtatrabaho po nila dahil sobrang solid ang mga galawan. Nakikita na lang po natin sa mga balita na magkakaroon na po tayo ng ganito, magkakaroon ng ganyan, dagdag infrastructure, may natapos na infrastructure, may parating na mga F-16, may parating na submarine, marami pa po para po lumakas po ang ating bansa at ang ating ekonomiya. At dahil po ang leader po natin ay sobrang friendly, lahat po ng mga ng mga neighboring country natin ay sumusuporta po sa atin sa Pilipinas. Sobrang solid po talaga ng ating leader ngayon. Momentum has increased rapidly. By March 2024, Prime Energy had awarded a $69.9 million contract to Noble, a Texas-based offshore drilling firm, to carry out MP4 operations. The Philippines continues to identify new areas of interest both onshore and offshore, including Cagayan, Ragay Gulf, Mindoro, Palawan, Cebu, Cotabato Basin. Notable discoveries such as the Alegria field in Cebu, 27.93 million barrels of oil, and Liguasan Marsh, an estimated 3.4 trillion cubic feet of natural gas. Kung tutuusin talaga, napakayaman po ng bansang Pilipinas. Sa natural resources po, napakayaman po natin. At meron pa po pala tayong mga ganito.
No, para na rin po tayong nasa Saudi o Middle East, no, may ganito rin pala tayo. Kailangan lang po talaga to ay ma-maintain o mahawakan ng mga malilinis ang kamay. Alam nyo na po ibig ko sabihin, yung mga hindi po kurap, na hindi po nila gagawing pang sariling kapakanan po nila ang makukuha po nila dito. Hindi po sana ganoon. Sana po ay matupad at yumaman na po talaga ang Pilipinas. Dahil noon pa po mayaman po ang Pilipinas kung tutuusin. Lalo na po nung hawak pa po ni Apo Lakay ang Pilipinas, nung siya po ang namumuno noon. Sobrang baba po ng bilihin noon kung tutuusin. At napakaganda ng ekonomiya natin. Tandaan nyo, no, na ang Pilipinas ay mas advanced pa po sa Singapore noon saka sa South Korea. Tayo po ang kauna-unahang third world country na nagkaroon ng railway system. Naunahan pa po natin ang South Korea. Pero tingnan nyo naman ngayon ang nangyari. Left behind po tayo sa South Korea. Mas sobrang nag-boom po ang South Korea, no? Correct me if I'm wrong, yung South Korea po, pagkakaalam ko, yung leader ng South Korea, ang kumausap po kay Apo Lakay noon, no? Kay senior, kay Ferdinand Marcos Senior po, no? Si Apo Lakay, kung paano daw nakapag-create ng ganun katinding railway system ang ating Pangulong Marcos noong araw, no? At nagbigay po ng tip itong si Pangulong Marcos sa South Korea. Correct me if I'm wrong kung South Korea o Singapore po yun, no? Medyo nakalimutan ko na po. Yun nga po, no? Pero nakita nyo naman ngayon, sobrang tayo po yung naiwan, kung tutuusin, no? Naiwan po ang Pilipinas at namayagpag po ang Singapore ngayon at ang South Korea. Sana po makabawi po ang Pilipinas dahil po mayaman po talaga ang bansa natin, lalong-lalo na po sa natural resources. Demonstrate the country's untapped potential. Despite being rich in resources, only about 10% of Philippine territory has viable petroleum data, making it one of the region's most underexplored countries, according to GeoExpro. The demand for energy is climbing steadily. The country's real GDP hit $422 billion by the end of 2023, growing at 5.6%, the fastest pace in Southeast Asia. Ooh. Projections for 2024 suggest continued robust growth based on analysis by McKinsey and Oxford Economics. Isipin nyo, no, ang Pilipinas, sobrang nasa gitna po talaga tayo, no? At tayo, napaka-importante ng location natin. Kaya po talagang hindi tayo pwedeng iwanan o hindi suportahan ng Amerika. Ang ganda po ng location natin. At ito pa nga po, napakayaman po ng ating bansa kung tutuusin sa natural resources. At ito pa nga po yung nakita po natin itong $1 trillion ang ating oil and gas reserve. Kailangan lang po i-explore. Kasi sinabi po niya, no, under-explore po ang West Philippine Sea. Kailangan po ma-explore po natin yan. Baka po meron pa po sa mga ibang location na mga oil and gas reserve po natin. Kulang po kasi tayo talaga sa makinarya. Yun po talaga. At pondo para masimulan po ang pagdidrill ng ating location dyan sa ating EEZ, sa West Philippine Sea. Sana po talaga matupad po lahat yan at makinabang po tayong mga Pilipino dahil nasa Pilipinas po yan, legit na tayo po ang nagmamayari at hindi po ang China. Ipaglaban po natin ang ating teritoryo dahil dapat tayo talaga ang makinabang ng mga yan. According to the Department of Energy's DOE Natural Gas Development Plan 2022, an additional 25,265 megawatts of baseload capacity will be required by 2040. Natural gas is seen as a primary baseload source, expected to contribute more than 50% of this expansion. To meet this growing demand, the DOE has launched a nationwide bidding round for coal, petroleum, and native hydrogen exploration. Nice. More than 50 companies have already expressed interest. Yun. In February, the DOE announced 8 predetermined areas, PDAs, available for exploration, development, and energy production. 4 PDAs in Bearm. 4 of the 8 PDAs are located within the Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Bearm. PDA BC1, coal. Located in Kapay and Tagaloan, Lanao del Sur, covering 14,856 hectares. This bidding is open only to local firms. PDA BP1, petroleum, covers 229,240 hectares in Cotabato City, Lanao del Sur, and Maguindanao del Norte. Out of 14 wells drilled, 10 showed oil and gas potential. Ooh. PDA BP2 and PDA BP3, petroleum, located in the Sulu Sea Basin.
PDA BP-2, 780,000 hectares, has yielded 3 gas discoveries and 1 oil gas showing. Ito, bilang lang po pumasok sa isip ko, no? Bilang ko na-imagine, no? Paano na lang po pala talaga kung ang presidente pa rin po natin ngayon ay si Digong? Wala na po, nakuha na po ng China, no? Yung mga gas reserve at oil po natin na yan. Real talk. Kawawa po ang mga Pilipino o tayo po, no, na mamamayan, ay dapat po tayo ang nakikinabang dyan. Pero makukuha lang ng napakadali ng China. Dahil alam nyo naman po yung nakaraang administrasyon ay talagang humahalik po sa puwet ng China. Na-imagine ko lang po, no, kung iisipin nyo talaga kung sila pa rin ang nakaupo, malayang nakakapasok ang mga Chinese, no, sa ating bansa at gumagawa ng kung ano-anong mga rimari-marim na bagay. Yung pogo, malamang yan ay talaga pong lumaganap na yan sa buong Pilipinas at binabatok-batukan na lang tayo ng mga Chinese dahil sila po yung mayayaman. Wala na pong boses sa mga Pilipino. Talaga pong naaargabyado ang mga Pilipino dahil magkakalat po ang mga lahing Chinese, no, sa ating bansa. Mayayabang po yung mga yan, no, lalo po yung mga mayayaman na mga kurap. Alam niyo naman po, no, hindi po lahat ng Chinese, no, pero po yung talaga pong nandun po sa gobyerno nila, papasukin po tayo na maraming spy. Talagang yung presidente natin on a chokehold, hahawakan sa leeg. Lahat po ng desisyon ng China ay sasang-ayon na lang po yung leader po natin. Kawawa po talaga tayo. Buti na lang talaga ay hindi na po yung nakarang administrasyon na nakaupo ngayon. Kaya po sa election po, no, maging matalino po tayo. Kayo po, nasa sa inyo po yan, kalayaan nyo po na kayo ay iboto ang gusto nyong iboto. Pero sana po, mas isipin nyo ang ikabubuti po ng ating bansa. Lalong-lalo na po ng ating mga mamamayan. Nasa sa atin po ang pribilehiyo na bumoto ng tama sa eleksyon. Dapat po, ang iboto po natin ay yung may pagmamahal sa bayan at syempre po, pag Pilipino ka, may dugong Pilipino ka, dapat para sa Pilipino ka at hindi sa ibang bansa o dyan sa karimari-marim na China na yan. Alam niyo na po, no? Mga walang iya talaga yung mga hayop na yan. PDA BP-3, 532083 hectares, had 4 of 7 wells indicate gas potential. 4 PDAs in Luzon and Visayas. The remaining PDAs are located in Luzon and the Visayas and are part of the second Philippine bidding round of 2024. Calawit oil fields. 5 wells have led to discoveries at Calawit in South Calawit, with estimated reserves of 5.5 to 6.1 million barrels of oil, wow, ME or BBLs. Additional prospects range from 0.1 to 1.8 million barrels. Visayan Basin, PDA DP2, located in southern Cebu, covering 8,638 hectares with oil resource estimates between 26.3 and 31.9 million barrels. From 2018 to 2023, 6 wells in Alegria produced 19,791 barrels of crude oil. Hydrogen exploration, PDA PH1 and PDA PH2, covering 134,096 and 96,439 hectares respectively in the Zambales Pangasinan region. Wow. Foreign investors are permitted full 100% participation in both petroleum and hydrogen exploration. Grabe, no? Ayun lang po, no? Atin po nagawa ng reaction video to ni America's Navy. Nasa description po ang link ng kanyang video para po makapag-subscribe kayo sa kanyang channel. Sobrang solid po, no? I-comment nyo sa baba kung sa loobin nyo. Sana po, ito po yung sa akin, no? Sana po ay mapatupad po o matupad na po itong mga bagay na to. Magkaroon po tayo ng mga investor para po mag-create po tayo ng mga pang-drill ng ating mga oil and gas reserve po at ma-explore pa po yung mga unexplored na teritoryo natin dyan sa West Philippine Sea dahil malamang po marami pa po yan na hindi pa po natin discover na meron po tayong oil and gas reserve po dyan sa ating EEZ. Kaya nga po itong China ayaw tayong tigilan na na sila ay gustong sakupin tayo dahil nakikita po nila meron po silang equipment, no, na-check po nila yan. Actually nakikita po nila yan na meron po talaga tayong
oil and gas reserve. Nakikita po din, nagiging dollar sign po yung mga mata ni Xi Jinping dyan, na alam po niya na ilang trilyong dolyar po ang makukuha ng China dyan. Kaya ayaw po tayong tigilan na harasin dyan at gusto nila makuha ang ating EEC. Yun po ang totoong dahilan. Maraming salamat po. Until next time, mag-iingat po kayo lahat. God bless and peace out.